Ang West Philippine Sea, na tinatawag ding WPS, ay ang mga lugar sa South China Sea na opisyal na itinalaga ng gobyerno ng Pilipinas upang maging bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang West Philippine Sea ay sumasaklaw sa isang bahagi ng South China Sea na direktang nasa kanluran ng Pilipinas. Ang estratehikong anyong tubig na ito ang pinagmumulan ng tumitinding geopolitical na tensyon sa mga nakalipas na taon dahil sa magkakapatong na pag-aangkin sa teritoryo ng mga rehiyonal na kapangyarihan. Gayunpaman, mayroong higit pa sa rehiyong dagat na ito kaysa sa mga hindi pagkakaunawaan sa dagat. Kaya narito ang 10 katotohanan tungkol sa West Philippine Sea. 10. Paano nagkaroon ng terminong West Philippine Sea? Ang salitang West Philippine Sea ay unang ginamit ng gobyerno ng Pilipinas noong 2011 sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Benigno Aquino III. Ang ilang bahagi ng South China Sea ay itinalaga bilang West Philippine Sea upang ipakita ang kanilang hindi pagkakasundo sa pag-angkin ng China sa buong South China Sea at para sa kadalian ng pagsasama sa kanila sa pambansang sistema ng pagmamapa. Noong September 2012, inihayag ng pamahalaan na ang dagat sa kanluran ng Pilipinas ay tatawaging West Philippine Sea, at ang parehong termino ay gagamitin sa mga pambansang mapa, iba pang anyo ng opisyal na komunikasyon, mga departamento ng gobyerno at mga dokumento. Frontier para sa scientific research. Ang West Philippine Sea ay tinukoy bilang ang mga katubigan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas kung saan umaabot ang mga karapatang maritime ng bansa. Mayroon itong iba't ibang maritime zone, bawat isa ay may mga espesyal na karapatan sa maritime na eksklusibo sa bansa. Sa malalaking swath na natitira pa at hindi na-explore, ang West Philippine Sea ay kumakatawan sa isang karagatan na may hawak na walang katapusang pagtuklas na naghihintay sa mga marine scientist. Ang masalimuot na lupain sa ilalim ng dagat nito na may mga malalalim na trench, mga bulkan sa ilalim ng dagat, at mga palipat-lipat na tectonic plate ay nagbibigay ng mga pangunahing lugar upang isulong ang pag-unawa sa dinamika ng karagatan, agos at buhay dagat na hindi pagaanong natutuklasan. 8. Potential para sa turismo. Ang West Philippine Sea at ang rehiyon nito ay dapat bisitahin ng mga mahilig sa kalikasan at mahilig sa pakikipagsapalaran. Maraming mga lugar upang tuklasin at napakaraming masasayang aktibidad na maaaring gawin. Puno ng malinis na mga isla na napapalibutan ng mga puting buhangin na dalampasigan at malinaw na asul na tubig, ang Spratlys at Perisels ay nagtataglay ng napakalaking apela sa turismo. Ang mga tampok na inookupahan ng Pilipinas tulad ng Thito Island at Flat Island ay humahawak ng maliliit na populasyon ng sibilyan na umaasa sa pangingisda at pangkabuhayan na agrikultura. Ang Vietnam ay buong tapang na nagsimulang mag-alok ng mga cruise tour sa mga pinagtatalunang isla na kanilang sinasakop din. Gayunpaman, ang brinkmanship ng militar at ang mga engkwentro ng hukbong dagat na paminsan-minsan ay sumasabog sa pinagtatalunang dagat ay nagbabanta sa mga prospect na balang araw ay maging isang destinasyon ng turista. 7. Disputed territory. Ang West Philippine Sea ay naging lugar ng pagtatalo at komprontasyon dahil ang mga bahagi nito ay inaangkin ng iba't ibang bansa sa rehiyon, tulad ng Brunei, Malaysia, at Pilipinas. Sa kaibahan, ang buong dagat ay inaangkin ng China, Vietnam at Taiwan. Ang magkakapatong na mga hangganan at pag-aangkin sa mga isla, tubig, seabed at likas na yaman sa West Philippine Sea ay ginagawa itong isa sa pinakamasalimuot na alitan sa teritoryo sa Asia. Itinaya ng China ang pagmamay-ari sa mga lugar na nasa ilalim ng malawak nitong Nine-Dash Line, na tumatakbo sa mga baybayin ng iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Mula 2013 hanggang 2015, nireclaim at nimilitarize ng China ang 7 bahura sa South China Sea. 5 dito ay nasa West Philippine Sea. Ang 5 bahurang ito ay Mabini, Mackennan, Calderon, Kagitingan at Burgos Reef. 6. Strategic location. Ang South China Sea ay isang pangunahing daanan para sa internasyonal na kalakalan, na may higit sa trillion na halaga ng mga kalakal na dumadaan dito bawat taon. Ang sinumang kumokontrol sa mga shipping lane na ito ay magkakaroon ng leverage sa iba pang mga claimant states.
Ang West Philippine Sea ay nagtataglay din ng estratehikong kahalagahan ng militar habang ang mga sasakyang panghimpapawid at mga sasakyang pandagat mula sa maraming bansa ay nagsasagawa ng mga regular na patrol sa rehiyon, na nakasaksi ng mga direktang komprontasyon sa pagitan ng mga claimant sa ilang pagkakataon. Dahil sa pagiging malapit nito sa Pilipinas, ang mga kaganapan sa West Philippine Sea ay direktang nakakaapekto sa pambansang seguridad at soberanya ng isla. 5. Tahanan ng maraming isla. Ang Spratly Islands ay binubuo ng higit sa 100 maliliit na isla, reef, at atoll. Pinangalanan ang mga ito sa ika-19 na siglong kapitan ng whaling mula sa Britain na tinatawag na Richard Spratly, na nakakita sa Spratly Island noong 1843. Ang Scarborough Shoal, Panatag Shoal o Baho de Masinloc ay hugis at sulok. Ito ay karaniwang isang hanay ng mga bahura at bato na nakalatag sa baybayin ng Zambales sa Pilipinas. Ang Perisel Islands ay nasa hilagang kanluran ng Spratly Islands. Ang ilang mga pangunahing isla sa Perisels ay Woody Island, Triton at Lincoln Island. Ang Macclesfield Bank, o Zhongsha Islands, ay isang lumubog na atoll sa gitnang bahagi ng South China Sea, na inaangkin ng China, Taiwan, at Pilipinas. Ang Reed Bank Recto Bank ay isang underwater reef sa West Philippine Sea, sa baybayin ng Palawan, na kilala sa mga potensyal na reserbang langis at gas nito. 4. Malapit sa malalaking seaports at harbors ng Pilipinas. Ang West Philippine Sea harbors ay may mga lihim din sa ilalim ng mga alon, na may mga shipwrecks at relics na nag-aalok ng mga portal sa kasaysayan ng rehiyon at ruta ng kalakalang pandagat. Maraming daungan sa Pilipinas na estratehikong matatagpuan malapit sa baybayin ng West Philippine Sea. Ang Manila Port ay ang pinakamalaki at pinakaabalang daungan sa Pilipinas, na matatagpuan sa kabisera ng lungsod. Ito ang pangunahing international trade gateway na konektado sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng Manila Bay. Ang Subic Bay Freeport Zone ay nasa lalawigan ng Zambales. Isa itong pasilidad sa malalim na tubig na dating base ng US Naval ngunit ngayon ay isang free trade zone malapit sa West Philippine Sea. Kasama din ang Batangas Port at Puerto Princesa Port. 3. Biodiversity Hotspot. Ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, ang mga coral reef sa West Philippine Sea ay binubuo ng mahalagang bahagi ng kabuuang reef area ng bansa. Sinasabi na ang Pilipinas ang may third largest reef area at ang pinaka-diverse coral reefs. Ang isang square meters ng isang malusog na coral reef ay gumagawa ng 1 hanggang 5 kilo ng puting buhangin taon-taon. Ang mga coral reef sa West Philippine Sea ay sumasakop ng humigit kumulang 464,000 hectares at isa itong mahalagang pinagmumula ng turismo dahil maraming tao ang pumupunta rito upang makita ang magagandang coral reef. Karamihan sa mga coral reef dito ay matatagpuan sa Kalayaan Island Group. Sila ay nagpapanatili ng marine life sa dagat sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabubuhay na ecosystem para sa libu-libong species. 2. Sagana sa likas na yaman at marine life. Ang West Philippine Sea ay may hindi mabilang na mga mapagkukunan, tulad ng isda at buhay sa dagat. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, humigit kumulang 324,312 metric tons ng marine products ang nakuha mula sa West Philippine Sea noong 2020, na nangangahulugang humigit kumulang 7% ng kabuoang produksyon ng pangisdaan noong 2020. Sa bawat opisyal, libu-libong mangingisda ang kumikita mula sa West Philippine Sea, lalo na sa rehiyon ng Iicos, Central Luzon, Mimaropa at ilang bahagi ng National Capital. Gayunpaman, malaking hamon ang kinakaharap ng mga mangingisda ng Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mga sasakyang pandagat ng China sa lugar na nagbabanta sa kanilang kaligtasan at kabuhayan. 1. Mayaman sa oil at natural gas reserves. Ang West Philippine Sea ay nagtataglay ng mga mapagkakakitaang deposito ng langis at natural na gas, kahit na ang mga pagtatansya ay nag-iiba-iba sa eksaktong magkano.
Ang mga optimistikong pagtatasa ay hinuhulaan na ang pinagtatalo ng Spratly Islands lamang ay maaaring magkaroon ng hanggang 17.7 bilyong tonelada ng mga reserbang langis at natural na gas. Ayon sa US Geological Survey na isinagawa noong 2013, ang South China Sea ay may humigit kumulang 11 bilyong bariles ng langis at 170 trilyon cubic feet ng natural na gas. Ayon sa US Energy Information Administration, ang Recto o Reed Bank ang may pinakamaraming langis at natural na gas sa dagat na ito. Mayroon ding masaganang pangisdaan sa loob ng West Philippine Sea, tahanan ng hindi bababa sa 10% ng kabuuang isda sa mundo. Ang kompetisyon sa mga likas na yaman na ito ay nagdudulot ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga naghahabol tulad ng China, Taiwan, Vietnam, Malaysia at Philippines.